Welcome back to my channel, Metin Language, and we're going to talk about accounting for business combination part 2, and we're going to discuss measuring goodwill. So let's have the pattern muna sa problem solving na to. Oh, I assume na napanood nyo na yung first part ng video, yung introduction, para ma-idea kayo kung paano ba yung business combination. Mm. So let's have the pattern or para sa problem solving natin. On January 1 daw, 2001, ABC Company acquired all of the assets and assumed all of the liabilities of XYZ. So alam natin na si ABC, ito yung acquirer. Kasi siya ngayon mag-acquire. Si XYZ yung acquiree. As of this date, the carrying amounts and fair values of the assets and liabilities of XYZ acquired by ABC are shown below. So ito yung kay XYZ. Ikukunin to ni ABC. So dapat malaman natin yung carrying amount and fair values kasi magagamit natin to sa formula natin para mahanap natin yung goodwill. So for the assets, we have petty cash fund with carrying amount of 10,000, fair value 10,000. Receivables, 200,000, 120,000 yung fair value. Ayan. Allowance for doubtful accounts, may 30,000, walang fair value yan. Inventory, 520,000 yung carrying amount. And yung fair value niya, 350 lang. Building, net carrying amount is 1 million. Fair value is 1.1 M. Goodwill natin, may goodwill dito, 100,000. 20,000 naman yung fair value. Total assets, total assets is 1.8 M to 1.6 M. Liabilities na 400,000 and fair value same din 400,000. On the negotiation for the business combination, ABC, sir, nakuha ko pa ito kay Sir Milan ha. Ito, thank you. ABC Company incurred transaction costs amounting to 100,000 for legal, accounting, and consultancy fees. Remember, ito ine-expense to. Ito yung nasa part 1 ng video ko, yung introduction. So, we have two cases here. Ito yung pattern, di ba? Paano kapag si ABC ko paid 1.5 M cash as consideration for the assets and liabilities for XYZ, magkano daw yung magiging goodwill? Goodwill compositive, gain on bargain purchase kapag negative on the business combination. So remember, ito yung formula, nalagay ko ito sa previous video ko rin. Consideration transferred kung magkano yung binigay o binayad, pwedeng cash, pwedeng non-cash asset, in equipment or inventory, yan, or stocks din. Non-considering interest in the acquiree. So, matatalakay natin yan. Ito yung parang 80% and 20%. Kung binili niya yung 80%, ito yung 20%. Okay. So, previously had interest. Ito yung mga magiging parte ito sa next problem solving natin. Total minus mo ng fair value of net identifiable assets acquired. Ayan. Explain ko sa inyo mamaya sa latter part ng video. At kung positive, goodwill. Kung negative, gain on market purchase. So, alam natin yung consideration transferred. Binigyan niya 1.5 M. Mm-mm. Ay, laki masyado. Wait lang. E24 ko lang. Okay. Itong non-considering interest in acquiring, wala pa siya kasi 100% naman yung kinuha niya ng buo eh. Ito din previously had equity, wala nakalagay. So, wala. Zero, oh, yan, zero. Zero na nga lang lalagay ko. Okay, zero, zero. Total is 1.5 M. Fair value of net identifiable assets acquired. Paano yung hinahanapin? Okay, dito. Ito yun. Ang formula natin dyan is yung fair value of net identifiable assets acquired excluding goodwill. So, tingnan mo yung pattern, kung tayo sa fair value lang. Ito lang muna tignan natin na. Ito ba? Ito lang. Kunin mo lahat ng assets. Ito, inventory, building net, excluding goodwill. So, hindi mo siya isasama. So, pwedeng add mo siya 10 plus 120, 350, 11, that's 1580. Or, pwede na lang yung total assets na lang, minus mo yung goodwill. 1580, 1.58 M. Yan. Fair value of liabilities assume yung 400,000. Ito na naman yung liabilities mo eh. So that will be minus. Yan. Tapos minus mo yan. Ito yung kakalabasan. Yun lang. So, lalagyan mo na siya dito. Fair value of net identifiable assets squared. Minus to ha. Kasi ito yung nakalagay sa formula. And yan. Yung binayad mo, 1.5M.
Tapos, yung nakuha mo na fair value lang ay 1.180. So, medyo sobra ka. Yung sobra na yon, that is the goodwill. This is 320,000. Di ba? Kung yung binayad mo ay mas mababa doon sa halaga na makukuha mo, which is yung fair value na na-acquire mo, then that's a gain on bargain purchase. Okay. Okay. So dahil sobra, yung value ng binayad mo mas mataas dun sa makukuha mo, na-acquire mo. This is from ABC uh, company's POBI, yung acquirer. Siyempre, goodwill yun. Hindi dito papasok si goodwill. Right? Ngayon alam na natin kung ano yung goodwill. Now, we're going to do some journal entry. Okay. So, ito yung kay acquirer. Lagi ko muna, meron tayong journal entry ni acquirer at meron tayong journal entry para kay acquiree. Mhm. Okay. Kay acquirer, okay, lagyan natin. May date tayo dito eh. Okay, palitan ko lang yung kulay. January 1, 2001. Tapos dito, kunin mo lahat ng mga nakuha niya. Saan tayo magbe-base? Doon tayo magbe-base dun sa, ang tawag dito, uh, fair value. So, petty cash fund, 10,000. Sorry, yung ano muna, title pala muna, no? Petty cash fund, that is debit kasi nakuha mo, asset yan eh. Next one, we have is receivables na 120,000. Tapos, inventory na 350,000. Yan. Meron din building. Building dito ay, magkano yan? 1.1 M. Meron pa ba? At dito papasok si goodwill. Ah, yung kay acquirer, itong 320,000, dito natin siya ipapasok. I-debit natin yan. Okay. Sir, hindi ba yung ano, yung 20,000 dito? Hindi ito yon. Okay? Kasi in-exclude natin siya eh. Ang ilalagay natin ng goodwill dito, ito, yung lumabas na amount. Okay. Alright? So, parang kasi ito yung magiging balancing figure natin. Yung mga payables natin, syempre, in-assume din ni ABC yan, 400,000. Diba? So, lagay mo dito, 400,000. At yung binayaran niya na cash, yung consideration transferred, 1.5 M. Yan. Okay. So, ang nakalagay dito is yung reason is to record the assets acquired and liabilities assumed. Dapat pala may ano, no? Assume on a business combination. Okay. Ngayon, meron tayong nalala nyo sa problem. 100,000 for legal, accounting, and consultancy fees. Expense natin yun. Hindi natin sa isasama dito, ha? So, another date day here. Hmm? That will be pro professional fees expense. That's 100,000. At yung pinambayad is cash. Credit ka ng cash dito. Okay. Right. Ano nangyari dito? So, check natin. Yung allowance din sa accounts receivable, allowance for doubtful accounts, hindi natin siya ilalagay. Kasi, ang i-recognize lang natin at acquisition date, fair value. Walang fair value, oh. Okay. Tapos dito, in-expense natin tong 100,000. Ano ba ba nangyari? Oh, yun. Example to ng asset acquisition. Paano naman yung journal entry ni acquiree, ni XYZ? So, ito siya.
Palit lang ko yung kulay para hindi kayo malito. Hmm, blue na lang. Okay. Kay acquiree, ang una natin nalagay date muna. Siyempre, ang una nating ilalagay dito yung cash na nakuha niya. Diba? Ang kanina nakuha niya ang cash, is 1.5M, diba? Okay. Allowance for doubtful accounts. I-ano na natin to. Tawag dito. I-debit na natin. Hmm. Diba kasi, contra asset ang allowance for doubtful accounts. Kaso dahil nawawala na siya, i-debit na natin siya. Mhm. Tapos, yung mga payables, ang tawag dito, i-debit na natin kasi kinuha niya na nga, di ba? Kinuha niya na yung payables. Kinuha na ni acquirer yung payables natin. At ika-credit mo na yung mga asset na yung mga nakuha. Okay. Kaso, ang gagamitin natin dito is yung carrying amount, hindi yung fair value ha. Pag kay acquiree, yung binili, carrying amount yung gagamitin. Kaso, kapag si acquirer, fair value tayo. Okay. Kung ano yung nakuha ni, ah, ang i-debit ni acquirer, yung fair value. Kay, ang i-credit naman ni acquiree, yung carrying amount. So, petty cash fund muna tayo. Kakalito, no? Yeah. Yan talaga, accountancy tayo eh. It's 10,000. Tapos, dito is receivables. Receivables natin, 200,000. Nasaan na ako? Ah, nandito pala. Yung inventory natin, carrying amount, that's 520,000. Hmm. That's 520,000. Tapos, yung building natin dito ay 1 million. Sa carrying amount ha, carrying amount po kasi tayo nasa acquirees POB tayo. Hmm. I-credit na natin yan. At yung goodwill, mm napansin mo, oh, baka dito lalagyan natin good. Yes, sasama natin yung goodwill dito. Carrying amount ha. Mm. Carrying amount to. Usog ko lang muna to. Kasi mamaya pa to. Okay, goodwill. At, kung mapapansin mo, tinan nyo to ah. Ani natin to. Add muna natin. Yung debit natin ay 1930. 'Di ba? Lagay ko dito para lang ano, debit natin 1930K. Yung credit na natin dito is 20,000 plus 1 million plus 100,000. Napapansin mo, kulang siya ng 1/8. Ay, sorry. Hindi, kulang ng 100,000. 'Di ba? Saan mo kukunin yung 100,000? Ngayon, kung mapapansin mo, magkano ba binigay ni ABC? 1.5M, 'di ba? 1.5M yung binigay niya. Yung equity mo, equity ni XYZ, tinan mo to, assets minus liability, ang matitira, ang equity ay 1.4M. Binili siya ng 1.5M, tapos 1.4M lang yung carrying amount mo, edi kumita ka ng 100,000. Ang tawag dyan, so dyan papasok si 100,000. Mm-mm. Ito yung gain on disposal of business. O, dito yung 100,000. Mm. Gain yan eh, di ba? Gain is credit yung normal account. Mm. Di 1930 na siya. Mm. Balanse na. So, lalagyan natin to record the liquidation of the business. To record the liquidation of the business.
Okay, next point. We have, at meron din tayong dito. Syempre, yung share capital natin mismo, yung capital na mismo, is tatanggalin na rin natin. As in one, share capital, nilala niyo yung share capital of other accounts. So, 1.8 M yan, di ba? Minus 1 ng 400K. Ito po yun. Kita ka sa carrying amount, total assets minus payables. So, that's equity. Ayun, di ba? Assets minus liabilities as equity. So, that will be 1.4 M. Okay? Yung gain on disposal of business, tatanggalin natin yan. Ito yun, know, yung 100,000 dito. Mhm. Okay? Di credit na rin natin yung cash mismo. Mhm. Kasi isa-settle na natin yung ako ano eh, yung mismong entity ay yung ang tawag dito, owner's equity. Kasi wala na eh, 'di ba? Wala na yung business mismo. In-acquire na eh. So that will be to record the the settlement of owner's equity. Okay. So nalito ako, paano yan? Iba, ganito yan. In-acquire siya. So yung acquiree, inakuha niya yung cash, allowance for doubtful accounts, tapos tinanggal na yung mga iba pang asset, di ba? Ngayon, di ba naalala nyo sa partnership partnership liquidation, tinatanggal na lang natin lahat ng capital, di ba? Tapos, yung mismong cash, natanggal na natin yan. Mm-mm. Siyempre, madidistribute na to sa may-ari. Kasi para mawala na yung business mismo. Closing na to eh. Kaya, dinidebit mo na yung share capital. Tapos, credit mo na yung cash. Mm-mm. Okay, let's have case 2. If ABC Company paid 1 million cash as consideration for the assets and liabilities of XYZ Inc., how much is the goodwill or gain on bargain purchase on the business combination? Ang binigay daw ay 1 million. So, same talk sa pattern kanina. Not considering interest in the acquire. Wala pa to, wala pa tayo dyan. Total niyan, ayan. Yung fair value of net identifiable assets acquired, ito lang din yung kanina. If you remember, that is, ito, 1180. Kasi same pattern tayo. Same pattern. Ito din yung gagamitin natin. Ang pinagkaiba lang, binayad niya 1 million lang. Okay. Binayad lang ni ABC 1 million. Kasi yung fair value net identifiable assets acquired ay 1180. So, kumita si ABC doon. Di ba? Negative to. And ang tawag natin dyan ay gain on bargain purchase. Another term for gain on bargain purchase is negative goodwill. Mm-mm. Baka lumabas to sa exam nyo. Negative goodwill. Diba? Okay. Ngayon, we're going to do some journal entry ulit. Don't worry, madali lang naman to. January 1, 2001. Tapos, unahin mo muna yung petty cash fund. Ang tawag dito. Ito yung kay ano acquirer, kay ABC. Acquirer to Mm. Na-acquire niya yung petty cash fund. Doon tayo titingin sa fair value ha. Fair value tayo kasi tayo si acquirer. 10,000. Ibababa ko na lang kaya to. Para hindi na mahirap. Yan. Copy paste ko na lang. Yan. Petty cash fund is 10,000. Tapos, meron tayong receivables dito. Receivables sa acquirer tayo. POB natin ay fair value. 120,000. Tapos, inventory. Tapos, may building pa tayo na nakuha from XYZ. Fair value tayo dito. Dito, tapos meron pa ba? Hindi natin isasama yung goodwill ha.
Acquirer tayo, hindi natin sasama yung goodwill. Tapos, liabilities na lang. Payables natin, 400,000. Tapos, syempre, nagbigay tayo ng cash na nagkakahalaga ng 1 million pesos. At, tingnan mo, to, check natin to. Tingnan natin yung debit natin. Debit side, 10 plus 120 plus 350 plus 1,580. Yung credit natin, tas, ano to, 1,400. Ba? Dito papasok yun, no? Yung gain on bargain purchase. Mm. So, para magbalanse, ito yun. Papasok dito si gain on bargain purchase. Yeah, gain on bargain purchase. Na 180,000. Mhm. Di ba? O balance na siya. So 1,580 na sila parehas. Hmm. Tapos na ba tayo? Hindi pa kasi meron pa tayong yung mga expense natin, yung professional fees. Ah? Hmm. Professional fees expense, 100,000. At ito ay ika-cash natin. Credit tayo ng cash, pambayad niyan. Hmm. And that's it. So ginawa natin pag yung binayad ni ito ABC sa acquirers POV tayo. Pag yung binayad natin mas mababa yung halaga doon sa makukuha natin. Nagbayad ka ng 1 million tapos makukuha mo yung halaga na makukuha mo ay mas mataas, meron kang gain on bargain purchase. Or negative goodwill tawag doon. Pero kapag yung binayad mo, yung binayad mo mas ah, binayad mo mas mataas dun sa halaga na makukuha mo, then you have goodwill here. Okay? Remember, fair value of net identifiable assets acquired is kunin mo yung mga assets fair value or yung total assets minus mo yung goodwill. Hindi mo isasama yung goodwill, ha? Tapos, i-minus mo yung liabilities. So, nakita mo dito, 1,180. Kasi, 1.6 minus mo ng 20,000. Pakita ko ulit. Minus ka ng 20,000. Minus ka ng 400,000. Ah, sorry. 1,180. Mhm. And that's the end of the lesson on accounting for business combination, part 2, measuring goodwill. Okay. Ang ang next lesson naman natin will be non-controlling interest. So, ito na 'yon. Magagamit na natin tong dito, itong part na to. 'Di ba naka-zero yan? Okay. So, next problem na natin or next video. If you have questions or concerns, if you have questions or in need of clarifications, please comment down. Again, this is James, your math and language instructor. I'll see you again on my next accounting video. Maraming salamat po. Please like and subscribe. Bye!